Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. So, lalo na sa ating mga OFW dyan, welcome ulit kayo dito kay Tropang Ilonggo po, mga kababayan. So, gusto ko lang magkomento dito po guys sa ginawang hakbang ni General Torre sa fake news vlogger na nagpakalat ng fake news na di umano'y na ospital daw umano si General Torre po, mga kababayan. So, sinampahan siya ng kaso ni General Torre at ito'y may arrest warrant na siya, kaya siya inaristo, mga kababayan, at nahuli na ito. So ngayon, nakita natin, nagsisiiyak po siya doon sa social media na parang siya ang biktima, no? Siya ang biktima sa nangyari. Pero siya ang nabiktima kasi nagpalabas siya ng fake news no? Pinake news mo pa naman ang isang General Torre na wala namang ginagawa sa'yo. At si General Torre ay ginagawa niya lang naman ang kanyang tukulin. No? Ginagawa niya lang ang kanyang trabaho. Ngayon, ginawan mo siya ng fake news na alam mo naman, siguro may pamilya ka rin na nag-aalala sa bahay ninyo. At alam mo rin naman na siya ay pulis. Di ba? Siyempre, ang mga pamilya niyan, pag nakita na ospital, tulad niyan, pinost niya, nasa ospital, no? Si General Torre. So, pag nakita ng pamilya yan, hindi masyak po ang pamilya ng pinifake news nyo, no? Katulad ni General Torre. So, ayun nga doon sa sinabi ni General Torre, mga kababayan, nagugulat na lang daw siya. Marami daw manong nagme-message sa kanya, nagchat-chat, kamusta ka na? Saan ka ngayon? Kamusta ka na? Ba't ka na ospital? Ayan. So, pero si General Torre ay nasa trabaho. Nagulat na lang siya, no? So, yun po mga kababayan ay iwasan natin. Kasi siyempre, no, makakasira tayo ng kapwa natin at siyempre hindi natin alam. Baka mamaya meron pa tayong yung pamilya ni General Torre, merong sakit sa puso, yung mga pamilya niya, kung merong may sakit sa puso, o bigla atakihin. So, malaking epekto yan kapag nagpapalabas tayo ng mga ganyang fake news. So, ito po mga kababayan. Ayan. Ang sabi kasi niya dito, isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre, mga kababayan. Kung meron kayong hinanakit sa presidente, no, huwag niyong idamay yung mga taong nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi lalo-lalo na yung siraan at gawa ng fake news para lang ipamukha sa tao na ganito na ang mga gobyerno ngayon, no? Parang ganun kasi ginagawa nila ngayon kay PBBM, no? Ang ginagawa nila kay PBBM, sinisiraan nila na sinisiraan, kung ano-anong binabato nilang paninira, 'di ba? Tapos sinasabi pa nila na nagdodroga, addict. So, kung pinatulan sila ni BBM sa kanilang mga aligasyon, sa kanilang mga sinasabi, nakuubos po ang mga DDS vlogger. Totoo yan. Kaso mabait lang kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapasa Diyos na lang, nalalabas din ang totoo. So, biruin nyo naman, ginawan pa nila ng fake news si PBBM, naglabas sila ng peeking video, di ba? Pero hindi sila inintindi ni PBBM. Ang ginagawa lang ni PBBM ngayon ay trabaho, no? Sinusuklian niya na lang ng trabaho. Ang masaklap dito ay yung mga nasa gobyerno, yung mga sangay ni PBBM ay ginagawa ng fake news katulad po ni General Torre. Ginawa nila ng fake news ito. Diba? Na nasa ospital daw. Kahit sino naman siguro, no? Magagalit din. Kasi hindi ka naman na ospital. Ang lakas-lakas mo. Tapos makikita ng pamilya mo, nasa ospital ka. Diba? Ng mga kaibigan mo, nasa ospital ka. O gugulat sila talaga, magugulat yung pamilya at mga kaibigan mo kung bakit ka nasa ospital. Tapos nandun ka pala sa trabaho mo, no? Busy-busy ka sa trabaho. 'Di ba? O ngayon,
iiyak-iyak ngayon dahil inaresto dahil nilabasan na ng arrest warrant. Ngayon parang si BBM na naman ang masama. Alam niyo mga kababayan, sa ginagawa ninyo, pinapalalayo lang nyo ang sitwasyon sa mga ganyan. Dapat hindi kayo nagpapalabas o wala kayong sinisiraan na kapwa nyo Pilipino. Kung talagang may ebidensya kayo, abay maganda yan kung yan ay dalhin nyo sa korte. Hindi na maglalabas kayo ng fake news at idadamay nyo pa naman ang presidente sa kagagawa ninyo. Eh kayo naman ang gumawa niyan eh. Dapat panagutan nyo, parang kayo lang din yung amo nyo, no? Yung amo nyo, ganun din. 'Di ba? Yung BP natin, 'di ba? Ginawa niya, hindi niya maipaliwanag itong ginastos niya sa confidential fund. Ngayon, mga kababayan, sinisisi niya si PBBM. Si BBM ba ang gumastos niyan? O ba hindi? Eh, parang tulad po kayo niyan. 'Di ba? Naglalabas kayo ng fake news, tapos ngayon, isisisi nyo sa gobyerno o si PBBM ang sisisihin nyo kapag siningil kayo sa ginawa nyong fake news. Tama po ba yan na gagawa nyo ng fake news ang kapwa nyo Pilipino? Wala kayong awa sa pamilya o may pamilya din naman kayo. O ngayon, tulad yan, hinuli ka ngayon ng pulis dahil naglabas ng arrest warrant at hinuli ka na. Ngayon, kung ano ang naramdaman ng pamilya ni General Torre nung makita niya na nasa ospital si General Torre na fake news pala, ay mas sobra pa ngayon ang nararamdaman ng pamilya mo. So dapat inisip mo yun bago ka naglabas ng fake news. Diba? Dapat inisip mo yun bago ka naglabas ng fake news. Diba? Ay kung totoo naman talaga yung binabalita nyo, hindi dapat kayo matakot. Ngayon, iniinganyo nyo pa yung taong bayan na sumama sa inyo. Pero alam nyo naman na maling-mali ang ginawa ninyo. Tama ba yun? Tama ba yun na mag-post ka na nasa ospital si General Torre? Tapos, ayun pala nagtatrabaho, ang lakas-lakas pa ng General Torre. O, anong mali doon sa ginawa ni General Torre? Na panagutin ka sa ginawa mong kasalanan sa paglabas ng fake news. So, ayan mga kababayan. Fake news peddler na si John Abines nahuli na. Ito ngayon ang sinabi po ni General Torre. Nag-apply ako ng search warrant para makuha ang mga phone at computer na ginamit mo sa katarantaduhan na ginawa mo. Sa akin ngayon, iiyak-iyak ka sa social media. Alam nyo sa akin lang as maganda siguro, i-vlog nyo na lang yung nagagawa ng BP ngayon, kaysa maglabas kayo ng mga fake news. Para hindi kayo na dumadating sa punto na ganyan, Nahuhuli kayo ng mga pulis dahil sa ginagawa ninyong pagpapalabas ng fake news. So mas maganda gawin ninyo, maglabas kayo ng mga nagagawa ng BP, yun ang maganda gawin ninyo mga kababayan. Malaking bagay pa yan. Babango pa yung BP ninyo. Alam naman natin, di ba? May balak silang tumakbong presidente sa 2028. Ngayon pa nga lang, nangangampanya na, Todo na sila pangampanya, mga kababayan. So, dito naman tayo sa parusa na matatanggap ni Abanis dahil sa paglabas niya ng mga fake news, mga kababayan. Ito. Ayon dito, ang paglabag sa Cybercrime Prevention Act ay maaaring magresulta sa pagkabilanggo ng hanggang 6 na taon. Grabe 6 na taon mga kababayan. So pag napatunayan na ikaw ay talagang fake news ang inilabas mo, ay yari ka, 6 na taon ka ngayon makukulong sa bilangguan. Kaya siguro naiiyak ka na ngayon, yan naman mga kababayan. So ito naman, ang pangalawa, ang mga nagkasala ay maaring maharap sa mga multa na hindi bababa sa 200,000 mga kababayan. So 200,000, pag napatunayan na nagkasala ka, kulong ka na, multa ka pa ng 200,000 mga kababayan. Ang tiyak na parusa na ipapataw kay Abines ay depende sa kalubhaan
ng kanyang mga paglabag at desisyon ng korte. So wala pa namang desisyon at yan pa lang naman ay hinuli pa lang naman si Abines. So maghihiring pa yan sa korte. So pag napatunayan, so ito po no, ang mangyayari sa kanya, makukulong siya at magmumulta pa ng 200,000 mga kababayan. So 'di ba? So kung ang mga vlogger ngayon na nagpapakalat ng fake news sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung talagang pinatulan kayo ng ating Pangulo, naku, ubos kayo. No? Ubos kayo lahat. Nga lang, ang ating Pangulo, napakabait. No? Inaayaan niya na may Diyos naman tayo na nakakita na magandang ginagawa. At meron naman tayong mga kababayan na talagang full support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, yan naman po mga kababayan at makikita ng taong bayan dahil lalabas at lalabas po ang totoo. Tulad na lang, di ba? Ito ngayon, napaka-good news. Kakabalag lang natin itong pagkawala natin sa gray list. Mga kababayan, napakalaking bagay. No? Na mawala tayo sa gray list, mga kababayan. Itong gray list na ito ay ito pala mga kababayan ay malaking epekto ito sa ekonomiya. Pag nasa listahan ka pala ng gray list mga kababayan, aba, napakalaking epekto pala ito sa ekonomiya kasi mga mayayaman negosyante parang walang tiwala na mag-invest dito sa bansa natin. Kaya pala nung 2021, mga kababayan, ay wala ho masyadong nag-i-invest dito sa bansa natin kasi ito po, napasama itong bansa natin sa gray list noong 2021. Diba? Makita naman natin, no, noong 2021, wala naman talagang kasi COVID-19, tapos bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. So yun naman po mga kababayan ay nakikita naman natin. So ngayon, talagang winala na ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil nakita naman natin napakataas ng ekonomiya ng bansa. Diba? At maraming mga investment ang pumapasok dito sa bansa. Pero alam nyo ito lang ang masaklap dito. Kasi may mga Pilipino na ayaw, no? Ayaw nila kay PBBM. Pero yung mga magagandang nagagawa ni BBM, ayaw pa rin nila. Pero yan, lahat ng magagandang nagagawa ng gobyerno ngayon ni PBBM, walang ibang makikinabang yan, kundi tayong mga Pilipino. Tayong mga Pilipino, mga kababayan. Walang ibang makikinabang yan, maniwala kayo. Tayong lahat. No? Maninira kayo sa ating administrasyon. Alam nyo, ito lang masasabi ko. Kung talagang malakas kayo, antayin nyo na lang ang 2028. Doon mo malalaman kung talagang malakas kayo. Diba? Patapusin nyo muna ang administrasyon ni PBBM. No? Hayaan nyo muna na matapos ang kanyang termino. Napatunayan niya naman sa taong bayan. Dahil si Pangulong Duterte, diba? Nakita na ng taong bayan. Diba, nagsilabasan ngayon kung ano man ang ginawa niya noon. Yung 3 to 6 months siya na maubusin yung droga, walang nangyari. Mga kababayan, no? Ito lang ang masasabi ko, hayaan niyo naman na patunayan ni PBBM kasi nakikita naman natin, nagtatrabaho si PBBM para sa bansa. At nakikita natin yan. Kaso lang, may mga kababayan tayo, kahit nakikita na, nagbubulag-bulagin pa rin. Sabi nga nila, mas mabuti pa yung bulag nakakakita. Pero yung nagbubulag-bulagan, ay hirap po yan. No? Mahirap po yan makakita. So maraming salamat at magandang araw po. Thank you.